Good morning mga kapatid. Ayan, sa mapagpalang araw sa ating lahat. Sumagang umaga. Siyempre, as usual, dito ulit tayo sa ating garden. Tayo mamimitas ng ating ulamin ulit. Inabraw ulit. Alright. Siyempre, hindi tayo magsasawa sa ating mga gulay. Kasi ating pinaghirapan at syempre fresh pa rin. Yan, mamimitas tayo ng ating ulamin, sabi ko nga, at kukunin na rin natin yung ating binhi na ampalaya kasi nalaglag na yung isa, kaya ayun, atin ang pipitasin para sa susunod na taniman may maganda ulit tayong binhi. Alright, at ito na nga siyempre ang ating mahiwagang palanggana na hindi nawawala. Ayan ang ating kalabasa. Yung ating mga kalabasa medyo failed tayo dito kasi in-expect ko talaga na maraming bulaklak at yun nga ang aking inaasam-asam sana, kaso yan, sa dami nito na 8 puno ang konti ng ating ine-expect na bulaklak. Yan. Yung bunga hindi masyado kasi nga yung purpose ko talaga rito yung bulaklak niya. Yan, ang kapal, puro dahon. Yan, hindi makikita, puro dahon yan. Ayan, at nakuha ko na yung bulaklak niya kaninang umaga pa, medyo madilim-dilim pa. Ayan, oh, tamo. Ayan, sa dami niyan, yung nakuha ko lang 5 bulaklak. Ayan. At ito siya, ang ating napitas kaninang bulaklak. Sumaglit lang ako sa bahay. Kinuha ko yung ating lagayan. Ayan, 5 piraso lang. Ayan. Ayan, pero masarap yan. Iniipon ko yung mga bulaklak kasi nga ang konti na 2 days kong inipon. Ayun nga, nakakuha na pala ako kahapon. Lulutuin ko sana kaso hindi na kaya ng katawan ko kasi galing ako trabaho, kasi nga bumalik na tayo sa ating daily routine kasi nga pasukan na. At yun, kulang na naman sa tulog for 10 months ulit. Siyempre kulang sa tulog, galing trabaho, maghahatid ng mga bata, magluluto, tapos hatid, tapos sundo, kaya kulang sa tayo sa tulog. Ayan. Yan, ito yung ating pipitasin na binhi. Yan, hinog na. Yan, makikita ninyo, nilagyan ko yan ng brace, ay ng support. Yan. Wala na yung mga boto sa loob kasi nalaglag na doon sa baba. Ayan na, naputol na. At least nandun na sa styro cups. Okay, dito naman yung isa nalaglag na. Ayan, kukunin natin mamaya yan. Yan na, nalaglag na. At dahil sa dami ng bunga, ayan, yung mga nahinog, sayang naman. Yan, sobra na.
Ayan, sayang. Hindi na natin pakikinabangan yan. Yung mga buto nito hindi ko na gagawing binhi kasi marami ng binhi, 3 sila. Kaso nga lang maliliit kahit gaano kalaki yung ating ampalaya na binhi, konti naman yung buto. Ayan, marami pa rin bunga. Ito yung pang-4 at pang-5 batch. Okay, ayan, marami pa rin sila. Ayan, ito may hinog na naman, pitasin ko na lang mamaya ito, lagay ko sa ating lulutuing dinengdeng o inabraw. Ayan, at bukas mag-umpisa tayong kuha ng ating mga leaves, yung bitter melon leaves, yung mga ampalaya leaves. Ayan, dito tayo sa anggulong ito para makita ninyo ulit. Ayan, 4th and 5th batch ng ating ampalaya. Ito yung Tres Marias, second Tres Marias sana, kaso mas malaki ito kasi mas malaki yung pinakasangan niyang pinagkakapitan. Ayan, ito third na yata na kaya bigaan ng malaki. Yan, parang pa rin nagsusulputan. Ayan, mabilis na lang to, lalo na yung mga nasa baba, kasi explain ko mamaya, ipapakita ko yung ayan, dapat na rin maano to. Yan, 4th and 5th batch ng ating ampalaya, yung mga bunga. Yan, marami pa rin. Ayan, hitik pa rin yan. Ito third to ito yung natitira. Ayan, ayan, marami pa rin sila. Ayan, halos araw-araw kumukuha na. Gisa, dinengdeng, bigay sa mga kaibigan. Ayan, yun, nalaglag na yun. Yun ang isang binhi, yun yung pinakaunang binhi ko. Itsura niya, wala talagang binhing-binhi na Ayan, ayan, marami pa sila. Ito, explain ko sa inyo yung mga, ayan, ang bilis lumaki kasi nga nandito sa malapit sa puno, lalong lalo yan. Yun, 2 weeks lang yan Ayan, kamakailan lang, kasi yung normal na paglaki ng ampalaya 3 weeks lang mula nung bumuka yung may siya dun sa bulaklak niya sa pinakadulo ng bunga. Pag namukadkad na yon, bilang ka na lang ng 3 weeks para pwede mo nang pitasin. Yun. Marami pa. Tsaka yung mga to kukunin ko na bukas. Alisin ko na yung mga to, yung mga nakalaylay na walang bunga. Ayan, ito 4 days pa lang to. Bilis na lumaki. Ayan, 4 days pa lang yan kasi nag-iisa lang siya. Tsaka malapit sa itong sangang to sa puno, malapit sa puno to. Ayan, ito pitsin natin mamaya to. Wala na nabulok na talaga, pero yung niya nandun na sa may cup. Tingnan natin. Nalaglag yun. Ayan, nandyan na siya, nasa luna. Yung iba nalaglag. Yun, nalaglag na. Ayun. Ayan, siyempre ito 4 days din to. So nga lang nasa taas siya yung pinakasanga niya, pero mabilis lang yan lumaki. Aabot pa yan sa taglamig bago talagang taglamig. Yan sa kapal nito, bukas
magbabawas na tayo. Kasi pag tatanda ng tatanda, hindi natin mapapakinabangan yung mga dahon. Alright? Lahat yan, kahit malalaki, i-preserve natin yan. Siyempre, para sa winter. Pansahog-sahog lang. Yung panggisa, pansahog sa munggo, ganyan. Yung ating ano naman, sitaw, yan, may binhi na ako. Yung mga yan, di ko nakukunin. May binhi na ako. Ito yung mga green na green, short green, hindi naman short, yung karamdaman lang. Yan, yan yung makikita, yung mga down niya nag-yellow na. Ayan, ibig sabihin patapos na talaga yan. Ayan. Pero marami pa rin, konti-konti pa rin bunga, yung mga nasa dulo na. Ayan, kukuha tayo ng konting sitaw kasi nakapitas na ako kahapon. Ayun nga, sinabi ko nga kanina na pandagdag para sa dinding. Bibigyan ko yung aking mama kasi naghahanap yun ng dinding. Ayun, dadagdagan natin. So bigyan na rin natin yung ating kapatid dahil gustong gusto niya, tsaka yung aking hipag, mga bagong pitas ba. Yan ang ating sili as usual, padami ng padami yung bunga niya. Yan ang ating sili. Yung ating pipino wala na talaga, I mean lus na, tuyo na. Ayan, ating mga kamatis naman, yung iba yan, pinakain ng squirrel, natuklasan ng ating mga wild, mga ano dito, mga hayop, yung squirrel. Yan, nakain nila, tikim lang, kagat lang, tapos putol. Ayun, yung mga yan pa, oh. Yan, oh, yung honeydew na nag-failed, kinain din nila, oh. Ayan, marami pa tayong kukunin dyan. At syempre ito yung pinaka ano ko, galing pa sa aking bansang tinubuan, kaso nag-iisa lang yung tumubo. Yan, nalagaan natin mabuti to kasi dito tayo kukuha ng binhi. Sana umabot. Yan, oh, malaki na. Ito ay siling haba, mas mabango kasi galing sa ating bansang tinubuan. Yan, yan, halaga natin yan. Kaya para sa next year meron tayong itatanim ulit. Ang aking second batch na tanim na talong, marami na rin akong napitas dito. Yan, mag green. Ito yung binili kong buto na matagal tumubo, ngayon lang namunga. Yan, ating green. Ayan, next summer ulit, next year. Ayan, mga 3 klase yung ating tatanim na talong. Ayan, ayan yung makikita dito. Dati yung fence, I mean trellis na sa honeydew. So inurong ko na lang dito yung mga talong kasi, tsaka yung mga kamatis doon wala naman na, nilagay ko na lang sa gilid. Yung trellis nito, yung sa ating honeydew, niligpit ko na. Ayan, 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 dito siya pumipitas, oh. Yan, nilaglag niya yan. Yun, nilaglag niya yung mga bunga. Yan, squirrel. At yung dito pa, yung mga second batch ng ating talong. Ito yung unang-una, wala na rin, pero may bunga pa. Oh, ayun, naput na ano na yung sanga sa laki ng talong. Ayan, ayan, piprito natin yan, malaki yan. Yan, oh,
Parang kamatis na abukado. Laki. Prito na lang natin yan. Ayan. Ito yung lumang talong natin. Ito, tanda na to. At punta tayo sa yung pangalawang sitaw. Yun yung purong binhi ko sana dati, kaso ewan ko kung bakit nagkaroon ng mga green pa. Yan, nilaglag ng mga squirrel, oh. Yan, pinuputol lang nila. Ayun. Yan. Nilaglag nila. Siyempre mga sili, ayan. Wala na rin yung kamote, natabunan na, kaya pumayat na yung kasi hindi na naiinitan. Ayan. Sisilipan ng araw, sinag ng araw. Ito yung purong-puro na pangalawang yung tinanim kong sitaw. Yan, yung nasa bucket lang, diba, haba nito, pero hindi ito yung original talaga. 10 years ago yung lahi nito. Hindi lang 10 years, 12 years. 12 years yung lahi nito. Yung unang-unang mahaba to. Halos isang dipa na yung talagang pinalaki, yung talagang tatanda na hindi naman magiging binhi. Tamo ang kahaba nito. Ayan. Yun yung unang-una. Tamo, green, light green. Tamo, marami ring kahit nasa paso lang. Ayan. At syempre, kuha na tayo ng ating uulamin. Ayan. Mga lang, mga talbos lang ng ito. At syempre, pagkaluto ipapakita ko mamaya na yung ating siyang lulutuin. Ayan, yan na lang muna ang ating update sa araw na to, ating video. At syempre, ang ating kalabasa kahit na fail, may pakikinabangan pa rin. Alright. Maya papakita ko yung ating lulutuin, ating inabraw, pero hindi yung sahog, hindi pritong isda, hindi inihaw na isda, kundi konting hipon at yung pang-aroma talaga, yung pampabango, dried na hipon, yung alamang. Ayan, yung aroma niya kasi masarap, mabango, pang probinsya, kumbaga Ilocano inabraw dish. At hanggang sa muli, mamaya pala ako magpapaalam, okay? Maya ulit. At ito na yung ating nakuhang binhi kanina, guys. Yan, air dry lang yan para maganda yung tubo ulit. Tapos pag dry na, balatan na lang natin. Yun. Saka may konting yung mahabang rito. Ito yung sitaw, yun yung mahaba, green. At syempre ito na rin yung ating tiningding or inabraw na kinuha kanina doon sa ating garden. At yan na ang ating inabraw na may dried alamang. Alright, kain na tayo mga kapatid. Babush!